Hello guys, so good morning. Ito pag-aralan natin paano nga ba mag-reset ng Epson L3210. So ganito lang yung kung wala kayong resetter, pwede naman kayo mag-order online. Pwede kayong mag-order kay Shopee or kay Lazada. Hanapin nyo lang or i-search nyo lang Epson L3210 resetter. Then meron yan dyan mga halos legit naman yan lahat guys. Ang cost niya nasa 250 to 300 pesos. So meron ka ng lifetime resetter ng printer mo. So take note, available yan sa Shopee and Lazada. I don't know sa TikTok, hindi pa kasi ako nakakapag ano. Sige, ito magde-demo lang tayo kung paano ba mag-reset. Ito hindi pa naman siya for reset or hindi pa naman talaga siya blinking. So, pag pinower on mo, ito yung scenario niya. Yan, naka-stable yan. Yung printer naka-stable, yung kanyang power indicator lead. Then, ito, blinking siya or naka-steady yung kanyang ano. Ito, naka-steady yung orange niya, yung dalawa. So, ibig sabihin nun for reset na yan. Paano nga ba mag-reset? Ganito. So, dito tayo sa laptop natin. So, under sa laptop, so dapat i-off nyo muna yung Windows Defender. So, type lang kayo Windows sa search bar, Windows Security or Windows Security Settings. So, ito yung una nyo gagawin ha. Then, Virus and Threat Protection, Manage Settings. Turn off nyo yung Real-Time Protection. Kasi si Real-Time Protection, siya yung antivirus or firewall na nagpo-protect sa system ng computer para hindi ito mapasukan ng virus or any threat na pwedeng mag-cause ng harm sa software. Then, kapag na-turn off mo na yan, then, tanggalin mo din siya sa internet. So, dito, tanggalin ko lang siya sa internet. Then, i-airplane mode ko muna siya. Alright. So, yun nga. Ang gagawin nyo lang, mag-order lang kayo kay Shopee or kay Lazada. Then, meron naman instruction doon kung paano nyo siya i-install, paano nyo siya gagawin. Then, so, for example, nagawa nyo na yon. Dito na tayo. Yun na yung mag-turn off kayo ng firewall. Then, kung meron kayong antivirus, i-disable nyo muna. Then, i-disconnect nyo yung laptop sa internet. Then, punta na kayo sa location. So, dito, nasa this PC siya guys. Data E. Sa Data E, ito. Parang ayaw umano yung data eh. Aha, dito na lang tayo. Nandito pala siya. Nilagay ko pala siya sa desktop. Epson L yan. Resetter. Ito na siya guys. So yun nga guys. So susundan nyo lang yung video na ibibigay ni seller. Then ito na yun. Then, ADJ Prog tayo, double click. So, make it sure naka-connect sa laptop yung printer. Then, naka-power on yung printer. Okay. Then, from here, select tayo. So, medyo malaba yung ano ko. So, sa camera lang kasi yan. Then, model. Sundan nyo na lang yung sinasabi ko. Select nyo yung Epson L3210. Then, yung port niya, auto selection, i-click nyo lang yung drop down niya. Then, lalabas na yan. So, dapat ma-select nyo yung pinakang port. USB 027 L3210 series. Then, okay. So ngayon, tingnan natin kung for reset na ba siya or ilan na bang percent. Bago lang kasi yung printer na to.
Then, waste ink pad counter. Double click nyo lang o click OK. Then, check nyo yung main pad counter, flatten pad counter, then ink system pad counter. Then, check. Click nyo yung check. Ayun. So, in this case guys, ayan. So, yung main pad counter niya, 28% pa lang. Flatten niya is 0. Ink system pad counter, 15. Ito, pwede naman tong i-reset na. Pwede din namang hindi. Kasi 28 pa lang. So, in this case, hindi ko muna siya i-reset. Pero kung i-reset niyo siya, so click nyo lang, i-check nyo ulit. Check ulit yung kanyang selection. Then, yung mga i-reset natin. Then, click nyo yung initialize. Then, pa-power off nyo yung printer. Then, okay. Then, power on yung printer. Then, reset na yan. Then, balikan nyo to. Tingnan nyo kung mag 0-0 na siya. Kapag 0-0 na, then, hindi na to blinking. Then, ganyan na. Stable na. Ibig sabihin, na-reset na yung printer. So, ganun lang siya kadali mag-reset ng printer. So, in this case, bago lang kasi yung printer na to. Actually, pina-repair. Nag-demo lang ako. Yung problema niya nito is blinking siya. Blinking lahat. Blinking yan lahat. Then, yung pinaka-main problem niya ay sa flex cable. So, nag-demo lang ako sa inyo paano ba mag-reset ng ganitong printer. Epson L3210. Just in case, para at least magkaroon kayo ng idea. Then, click nyo lang yan. Then, okay na. Ayan guys. So, in this case, hindi ko muna yun. Ika-cancel ko muna to kasi okay pa naman. Bakit ko nga ba kinancel? Kasi kapag ni-reset ko siya na hindi pa naman for reset, kumbaga yung capacity to print niya magiging short span na lang. Ibig sabihin magiging 7,000 na lang. Compare doon kapag bago kasi yung unit parang nasa 14,000 nata yan. Or higher. So, ganun. So, kapag ni-reset or reset or ni-reset na yung printer, ang capacity niya nasa above 6,000 or less than 7,000. Ganun lang yan. Right? So, sana may natutunan tayo. Good morning and peace out guys. Pa-subscribe naman.